So, ibig sabihin, basta nakagat ka, maliit man o malaking kagat, tama po ba, Doc? Pwede nang mahawaan ng rabies. Opo, Ma'am Tintin, tama kayo dyan. No? So, ang rabies po, maipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat, maliit man o malaki, maski na rin po ang pagkalmot ng ating mga suspect rabid animals. No? Kung nakalmot tayo ng mga ganong klaseng hayop, maaari rin po tayo magkaroon ng rabies. Kalmot lang hindi Grabe. lang kagat, kalmot pala. May categories po ba ng exposure? Opo, Ma'am Tintin. No? So, bali po, mayroon tayong 3 categories ng rabies exposure. No? So, category 1, 2, and 3. For category 1 po, no, ito lang yung simpleng paghahawak o kaya pagpapakain sa aso o sa pusa, sa alaga natin. Maski rin po yung pagdila nila sa ating mga iba't ibang bahagi ng katawan. So, category 1 po yun. Basically po yung category 1 is no exposure. Ibig sabihin, hindi po makakapagbigay o makakatransmit, makakahawa ng rabies. Yung category 2 naman po, ito po yung mga kalmot sa ating mga balat po no, na hindi dumugo o kaya pinadugo. So, importante pong malaman kung dumugo ba ito spontaneously or hindi. Ano ba mas Maski rin maganda po yung to? mga Ano ba mas maganda, yung dumugo o hindi dumugo? pareho po silang magkakaroon ng rabies exposure, no? Kung dumugo, hindi dumugo, o pinadugo. So yung pong pagdumugo na po, yun na po yung naging category 3 natin. Ibig sabihin, mataas po yung ating risk na magkaroon ng rabies. So kapag po nakalmot na may dugo, o kaya kinagat po no, na may dugo, mga category 3 din po siya. Tandaan din po natin, no? Go ahead. Sige po. Sige pa. Ayun po, no, kapag po yung kalmot or kagat ay sa leeg pataas, dahil po mas malapit siya sa ating utak, kinoconsider na rin po natin siyang category 3. Kapag po category 2 ang exposure mo, bibigyan ka po dapat ng anti-rabies vaccine. Kapag category 3 naman po, bukod sa anti-rabies vaccine, kailangan ding bigyan ng rabies immunoglobulin. Pero po sa kahit anong category po, no, ang pinakaunang dapat gawin po ay ang paghugas sa pamamagitan ng malinis na tubig at sabon sa na-expose na area po. Ano po ba? Anong protocol kung kunwari nagpa-shot ka na, tas nako nakagat ka pala ulit, di ba? Kailangan pa ba ng booster? Oo nga. Or immune ka na? Yes po, no. Sa ating pong mga population na high risk, halimbawa yung mga veterinarian, or yung mga nasa laboratory po na handling animals, meron po tayong tinatawag na pre-exposure prophylaxis. So kada taon din po binibigyan sila ng anti-rabies vaccine. Pero po halimbawa, nakagat kayo, may alaga kayo, nakagat kayo, kung lampas po ng 3 buwan, nakagat kayo, kailangan pa rin ninyo ng anti-rabies vaccine. Pero pag within 3 months, no need naman na po dahil may protection pa rin yung huling shot ninyo ng anti-rabies vaccine. Okay. Within 3 months.